Seventh episode na tayo ng Quadcom Hearings, ang pinaka-pinapanood at pinakasikat na teleserye ngayon sa buong Pilipinas. At para sa kaalaman ng lahat, yung last Quadcom Hearings ay umabot ng halos 15 hours. Napanood ba niyo yung buong 15 hours? Alam mo, pinanood ko lahat yun. At sobrang haba niya na kailangan natin i-divide yung usapan natin into two parts. Yung unang part ng Quadcom hearing ay tungkol sa EJK. Yung part 2 naman ay tungkol sa POGOs at yung mga criminal activities na kasama ng mga POGOs. Sa video na to, magpo-focus tayo sa EJKs lang. And that one was over 7 hours long. Ngayon, bago natin pag-usapan yung nangyari nung last hearing, yung 7th episode, balik muna tayo dun sa previous episode ng Quadcom Hearings, yung 5th episode at yung 4th episode. Tandaan natin doon sa 4th episode, si Jovi Espinido, yung what they consider the drug hammer, ay nagsalita na at sinabi nga niya na ang PNP is the biggest crime group. From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Ngayon, having said that, binanggit din niya na yung binabayad daw na payola para sa drug war ay nanggagaling daw, portions of it ay nanggagaling daw sa STL or sa small town lotteries ng PCSO. The reason I'm bringing this up, kasi it's all gonna tie into this latest Quadcom hearing, kaya alalahanin niyo itong mga binanggit ko. Ngayon, on the 5th Quadcom hearing, dito na lumabas sina Tatatan at saka si Andy Magdadaro, yung dalawang hitman na pumatay nung 3 Chinese drug lords sa loob ng Davao Penal Colony. Ngayon sa kanilang testimonya, lumalabas na inutusan sila at hinire sila ni Art Narsoles. Okay? Si Art Narsoles ay naging boylet ni Royina Garma at one point. Okay? Ngayon, siya yung nag-utos kina Tatatan at kay Andy Magdadaro para patayin yung 3 Chinese drug lord. Bago nangyari to, nagbumisita si Garma sa Davao Penal Colony para dalawin daw yung kanilang batchmate o classmate nila sa PNPA, sa Police Academy Batch 97, na si Jimmy Fortaleza. Ngayon si Jimmy Fortaleza ang nagpakilala kay Garma at Leonardo kay Bucor Chief Padilla. At dito, nabanggit ni Garma na through different texts and calls eventually, nabanggit ni Garma kay Padilla na meron silang operation para patayin yung 3 Chinese drug lords. Ayaw ni Padilla mag-cooperate according to Padilla's testimony at sinabi na lang ni Garma sa kanya na to stay out of the way, gagawin nila tong operation na to. Yung first statement mo po, di ba sabi mo po, first encounter with GM Garma doon sa Dapicol, nagbisita po siya. Yes or no lang po? Yes, Your Honor. With some of your classmates. Yes, Your Honor. Then, the next is, tinawagan ka niya. Yes, Your Honor. Then, sa tawag na yon, dinala mo yung cellphone doon kay Super Padilla. Yes, Your Honor. Yes, Your Superintendent Honor. Padilla. Yes, Your Honor. And after that, ang next na account is, tumawag ulit sa iyo, si former Colonel Garma. Yes, Your Honor. And telling you na nag-usap na sila ni Super. Yes, Padilla. Your Honor. Correct? Yes, Your Honor. And after that, hindi na kayo nag-usap. Wala na communication. After that last call, Meron pa ulit, Your Honor, kasi tumawag siya, nakiusap tungkol doon sa mga tao nila, accordingly, na napasok ng Bartolina. yeah, yung si Magdadaro at saka si yung kasama ni Magdadaro, si Tan. Yes, tama? Your Honor, yes. Okay. Now, Superintendent Padilla, you still confirm the statement of former Major Fortaleza? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Pakiulit mo nga, kasi during the previous hearing, if my memory serves me right, sabi mo doon, nag-meeting pa kayo twice, tama? Ni Colonel Leonardo. Once lang po. Once. Yes, Your Honor. Once kayo nag-meeting. Yes, Your Honor, Mr. Chair. After that, may mga tawag, communication Wala na nangyari? na po. Wala na po. Wala na. Wala na But po. The meeting was made before the killing. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Saan yun? Yung meeting in CIDG office in CIDG office. Yes, Your Honor. Okay. Now, Colonel Garma,
In the last hearing, you confirmed that indeed there's a meeting in the CIDG office. Tama po ba? Yes, Your Honor. That is where I met the warden, Your Honor. Also, okay. So you met the warden in the CIDG office. Now, all of this was happening around July 2016. The Chinese drug lords were killed a month later. Let's talk now about the 7th episode of the Quadcom hearings. At by the way, itong episode na to is explosive. Yung opening statement pa lang ni Ace Barbers, ang galing na nga actually. Nagkaroon ka ng sense of patriotism, nagkaroon ka ng sense of justice, at nararamdaman mo na sana talaga totoo yung intensyon ng ating Congress at mahuli na talaga itong mga kriminal na kumakalat sa ating gobyerno at sa ating mga kapulisan. So after no statement na yun, binanggit din niya kung ano yung mga posibleng mga gagawin nilang mga resolutions sa ating legislation. At mostly agree ako sa lahat na sinabi ni Ace Barbers except for a couple of things. In particular, hindi talaga ako agree sa suggestion ni Representative Ace Barbers na ibalik ang death sentence. Kasi po, ang problema natin sa pagkakaroon ng death penalty ay yung ating judicial system. Yung judicial system natin ay sobrang flawed at mabilis maabuso at ma-weaponize laban sa mga kalaban ng kung sino man ang administrasyon. Kaya yun ang problema dito sa ating judicial system, na ang inosenteng tao ay posibleng mapatay legally through our own justice system dahil nga flawed siya. So for that reason, I don't agree with the death penalty. Now, aside from that, everything else I kind of agree with, or at least I agree with generally. And I'm glad that this Quadcom hearing is happening. And kudos to Ace Barbers and to his team for that fantastic opening statement. Ngayon, let's get to the meat of the actual Quadcom hearings, yung 7th episode. At dito, ifo-focusin natin yung usapan natin on Royina Garma, the central figure in the EJ case that's been happening all over the Philippines nung panahon ni Duterte as president. Alright, so unang-una, ang tinakal ng ating mga kongresista ay yung pag-meeting ni Garma at ng mga rogue officers nung Batch 96 at Batch 97 sa Davao City DPWH office on the 2nd floor. At dito, na-establish natin at inamin din ni Garma na nagkaroon sila ng courtesy call 3 days before Duterte took office in July. So this was June 28, 2016. At dito sa courtesy call na to, nagkaroon sila ng usapan regarding Davao template. Tinanong niya kay Garma kung nagkaroon ba sila ng usapan regarding the Davao template. Alam mo ba pag sumagot yung mga to, no? By the way, para siyang pulling teeth. Ang bagal at ang hirap at ang masakit yung pagka-extract ng information. Pero eventually, umaamin din itong mga to kung di na nila kaya. So si Garma napaamin na nagkaroon nga na itong courtesy call or meeting with yung batch 96 and 97 ng PNPA, yung mga police, with Duterte. At dito sa meeting na to, napag-usapan nga nila yung Davao template. At sa mga may hindi pa siguro alam, I'm sure alam na rin naman yung kung ano ibig sabihin ng Davao template. At yung kung ano ba yung ginawa sa Davao, gusto nila i-implement sa buong Pilipinas. At ito yung Davao Death Squad. I asked you about such meeting. That was June 28, 2016. That was 3 days before the former President Duterte assumed his office. And during the previous hearing, inamin na po ni Colonel Leonardo, he stated, not you, but him stated that there's a meeting or gathering in the DPWH building in Davao. And in my data, at alam na po namin kung sino-sino yung nandun. Now, do you confirm, ma'am, that there is a meeting? For ito, specific, class 96 ang 97. Mr. Chair, it's In the 2nd floor, yes, Mr. Chair, it's a courtesy call somewhat. Did you talk something about not war on drugs? Sabihin na natin, Davao template. Halo-halo kasi yung pinag-usapan Ano, namin. tatawin lang kita. Did you discuss about Davao template? O, nandito si Patay. Grijaldo, nandito kayo. Now, let me ask you once again. Is there a meeting and it was discussed about Davao template? Ma'am, diretso lang po. Nag-usap ba kayo tungkol doon sa Davao template? Yes or no? Napag-usapan din po. Napag-usapan. So, na-establish na natin yun na nagkaroon ng meeting 3 days before Duterte came into power in July
2016. And what happened soon afterwards? In the months after Duterte came into power and after that fateful meeting, nag-umpisa na yung patayan sa buong Pilipinas. At isa dito, yung pagpatay nga dun sa 3 Chinese drug lords dun sa Davao Penal Colony. And that's just one of many deaths that happened. Ngayon, yung isa pang pinag-usapan with regards to this ay yung yaman ni Garma. Alam mo ba, nakakalula din pag marinig mo yung isang police officer on a certain salary, biglang nagkakaroon ng sobrang daming pera. Gaano karaming pera? Nabanggit nga dito sa hearing na to na meron siyang mga property sa Hilltop sa Cebu, meron din siyang condo sa Quezon City, meron siyang iba't ibang property, meron siyang inamin na property sa Samal na 700 square meters at marami pang iba. Hindi lang yon, inamin din niya na meron siyang 23 million pesos sa kanyang PSLAI, so Police Savings and Loan Association, yung parang bangko nila yan na kumikita sila ng interest doon. 23 million. Na pati nga si Acop nagulat Kasi si Representative Acop ay police din. At siya mismo, sinabi nga niya, yung pera lang nga niya doon is 3 million. At may limit nga daw yun. So nagtataka siya kung paano nakapagpasok ng ganyang kalaking pera si Garma. At nakita natin in the previous Quadcom hearing, which is the 5th episode, na si Garma was appointed PCSO Chief or PCSO General Manager within less than 1 month after she resigned as a police officer. Can you imagine? Ganun siya kalapit kay President Duterte na na-appoint siya bilang GM ng PCSO with no real qualifications within less than 1 month after retiring from office as a police officer. Now, nung pagpasok niya sa PCSO, this is where it gets interesting. And we're gonna zero in on Garma's time in the PCSO. And when she got in the PCSO, this was around 2019, if I remember correctly. And nung naging PCSO chair siya, biglang nagkaroon ng grand case of nepotism in the PCSO. Ginawa niya tong family business. Okay? Na pinasok niya ay 7 sa kanyang mga kamag-anak into the PCSO. I'll itemize it. Una, pinasok niya yung kanyang anak sa PCSO. Sunod, pinasok niya yung kanyang first cousin sa PCSO. Sister-in-law niya, pinasok din niya. Isa pang first cousin sa mother side, pinasok niya. At isa pang first cousin, at saka ito si Sergeant Ubales. At saka yung asawa ni Sergeant Ubales. At saka yung asawa nung isang first cousin niya sa mother side niya. So, 7 lahat ng pinasok niya sa PCSO with no real qualifications. Nabanggit din dito sa Quadcom hearing na to that Garma actually set up a party list called the STL Party List, and they created an STL Foundation. And it was proven, kahit dinenay ni Garma, pinakita to ni Representative Dan Fernandez that the STL Party List or Foundation was funded by the PCSO. And for those that are wondering if that's okay or not, that's not okay. Kasi PCSO is a government agency. It has nothing to do with party lists or foundations. So, ang ginawa ni Garma actually illegal by funneling money from the PCSO into her party list. Yung isa pang napag-usapan ay yung asawa ni former or ex-husband ni Garma na si Villela. Si Villela din, may sarili din siyang mga baho niya na hindi natin masabi at nabanggit din dito yung meron siyang $200,000 na ininvest niya sa isang restaurant sa States at saan nanggaling yung $200,000 na to. Tapos yung hinihimay nila parang hindi nagme-make sense. Until tinanong nila kay Villela at kay Garma kung sino ba tong si Captain Anuba. Ngayon, tinanong nila kung kilala ba nila si Captain Anuba at kinonfirm ni Garma at na Villela na itong si Captain Anuba ay isang inuutos-utusan nila na gumawa ng mga iba't ibang errands. After nun, pinapasok na si Captain Anuba. At lumabas dito ang isa sa mga inutos ay magpalit ng 30 million pesos from Philippine pesos to US dollars. At dito sa kanyang salaysay, tinanong sa kanya kung sino ang nagbigay sa kanya ng 30 million pesos. Alam mo sagot niya? Kanina binanggit ko na isa sa mga security detail at isa sa mga hinire ni Garma ay yung pinsan niya na si Sergeant Ubales. Sinabi ni Captain Anuba na ang nagbigay sa kanya ng 30 million pesos ay si Sergeant Ubales. Tapos sinabi din niya na 2 beses ginawa itong malalaking transaksyon na to. Yung una yung 30 million pesos na pinapalit to US dollars. At tinanong kung sino nag-utos. Inutos daw to ni Villela. At sinabi ni Villela na magkipag-coordinate kay Sergeant Ubales na tao ni Garma.
At ang nangyari doon ay, nung kinonvert na to dollars, binalik daw niya kay Ubales. Ngayon, yung 20 million, ganun din naman daw yung nangyari. Grabe. So, okay, so yun yung isang na-booking na nangyayari sa loob ng PCSO. Saan nanggagaling tong pera na to? Saan nanggaling tong 30 million pesos na to? O kaya tong 20 million pesos na to? Ha? Pera talaga ba to ni Villela? Pero galing to sa PCSO office. So, kailangan maimbestigahan yan. Okay, that's 50 million total. Yung pa lang yun at least na-uncover nila. Ngayon, on top of this is where it gets interesting. Tinanong kay Garma at kay Leonardo kung kilala ba nila at alam ba nila yung nangyari kay General Barayuga. Si General Barayuga ay yung dating PCSO Board Secretary. Si General Barayuga is also part of the military class of 1983. Napatay itong si General Barayuga noong July 2020 at hanggang ngayon hindi pa malaman kung sino ba yung mastermind at sino ba yung pumatay at sino ba yung may motibo na pumatay kay General Barayuga. At kahit din daw si Garma, hindi daw niya alam kung sino daw may gustong pumatay kay Barayuga. Pero bago nilabas yung susunod na resource person, tinanong muna kay Garma at kay Leonardo kung kilala ba nila itong may pinakitang picture kung yung taong to. Na lumalabas ang pangalan ng taong to ay si Tox. Kilala mo? Yes, Mr. Chair. Sino to? Sergeant Jeremy kausapin, Mr. Chair. He's Si with the Jeremy CIDG. Tox. Mr. Kausapin, Chair. correct? Kausapin, yes, sir. So kilala mo siya? Yes, sir. CIDG po siya. Okay, buti naman. At medyo hindi ka na nagsinungaling ngayon. Kilala mo to, GM Garma? Si Tox. Yes, Mr. Chair. Yes, naka-assign to. Alalahanin mo yung pangalan na yun na si Tox. Okay. No, ngayon na kinonfirm na nila na kilala nila si Tox, nilabas na yung resource person. At dito sa resource person natin, nakita kung ano ba talaga ang nangyari kay General Barayuga. Ang resource person na to ay si Police Officer Sandy Mendoza at former Police Officer Nelson Mariano. Ako po si Police Lieutenant Colonel Sandy Mendoza. Opo. Isang PNP member at kasalukuyang assigned sa PNP Drug Enforcement Group. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ng mga miyembro ng committee ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente kung saan lumabas ang aking pangalan kasama ang dating matataas na opisyal ng PNP. Nais kong ilahad sa committee ito ang katotohanan at mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaata sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa kumiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influensyang tao at ipilit akong pinalalagda sa ng isang preparadong sinumpaang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyu sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga. Subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit, ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang
kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan, kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Sana po sa aking paglabas at pagsabi ng totoo ay maibsan ang hinagpis at mabigyan ng hustisya si Attorney Wesley Barayuga at linisin ang pangalan ng mga taong idinawit lamang dito at panagutin ng tunay na may kasalanan. Sa panguli, taos puso po akong humingi ng patawad sa mga taong naapektuhan ng pangyayaring ito, lalong-lalo na po sa pamilya Barayuga na naulila dahil sa maling gawa at panlilinlang ng taong may kinalaman nito. Mr. Chair, may I read my affidavit? Go ahead. Sige lang. Ako po, si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, nasa tamang edad, isang Pilipino, nagtatrabaho sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters, Camp Brigadier General Rafael T. Crami, Quezon City, matapos manumpa alinsunod sa batas, ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako ay aktibong miyembro ng Philippine National Police na may ranggong Police Lieutenant Colonel. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group Headquarters noong 2019. Ako ay isang police major at naka-assign sa Philippine National Police National Headquarters for the Deputy Chief PNP Administration. Noong Oktobre 2019, nakatanggap ako ng tawag mula kay Police Colonel Edelberto Leonardo na nagbababatid sa akin na mayroon siyang espesyal na proyekto na may kinalaman sa isang high-value individual. Sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong iyon. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, muling nag-follow up si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Noong panahong iyon, binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo. At ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Royena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ako ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman,
bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo 2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto, lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo, na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox, ayon kay Police Colonel Leonardo, ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano, na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na manggagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maaari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Alam mo, talagang ramdam mo yung lungkot ng dalawang to eh. At pag pinakinggan mo yung salaysay niya, no, isipin mo, isa tong police officer that's currently still in the police ranks. Wala siyang mapapala sa kanyang pagtetestigo. Mapapahamak pa nga yung buhay niya at buhay ng pamilya niya at pwede siyang makulong. At most probably, makukulong siya sa kanyang pag-aamin na to. Bakit niya to gagawin? Pwede naman siya manahimik na lang. So, mas paniniwalaan ko tong taong to kaysa kay Garma eh. Na marami nang tumuro kay Garma na siya ang isa sa mga implementor ng EJK o pinakamalaking implementor ng EJK. At parang yun na nga yung usapan sa mga police circles ngayon eh. Si Garma at saka si Leonardo. Padagdag ng padagdag at parami pa ng parami itong mga lumalabas sa testigo laban kay Garma at kay Leonardo. Imposible na ganyang karaming tao ay may mga kwento na nagtutugma-tugma at kayang itahi at ibuo
na nakaturo kay Garma at Leonardo bilang mastermind dito at yung nag-utos dito sa pagpatay na to. Ngayon, ano daw yung motibo sa pagpatay kay General Barayuga? Lumalabas na meron palang NBI investigation na nangyayari tungkol sa korupsyon na nangyayari sa PCSO. At alam naman natin, my God, na ang daming kalokohan na nangyayari sa PCSO. At ang lumalabas dito ay hindi sang-ayon si General Barayuga sa plano na i-expand yung STL franchises at i-open it up at magbigay ng mga bagong STL franchise. At dahil dito, galit si Garma sa kanya at kaya niya pinapatay si Barayuga. Ngayon, dahil isang former general yung pinatay nila, syempre yung class of 1983 ay sumama yung loob nila sa nangyaring to. At gumawa din sila ng parallel investigation nila. At ito yung mga kumakalat within the police and military circles. Nagkaroon nga daw ng tension dahil dito sa pagpatay na to At dito ngayon, nilabas sila as a resource person si dating PCSO chair, Pinili. At si Pinili ay classmate ni Barayuga at siya yung nag-hire kay Barayuga. At this man, when you hear him talk, mukhang kabadong-kabado talaga siya. At dito niya sinabi na dahil sa nangyari, gumawa sila ng parallel investigation at kinontak niya si Senator Bongo para sabihin sa kanya kung ano yung nalalaman nila at yung mga na-discover nila sa pagpatay kay General Barayuga. At alam mo ba nung tinanong ngayon si Pinili, kung alam ba niya kung ano yung motibo at sino ang nag-commit ng crime na to, alam mo, hindi siya makasagot. Tahimik lang siya. At dahil sa takot. Dahil alam niya na pag binanggit niya ang pangalan ng sino ba ang gumawa nito, malaking posibilidad na siya mismo ay mapatay. Dahil sa kanyang alam. But I know that my board secretary is not issuing board certificates if all the board members have not signed. So maybe that's the reason why he was targeted. Kasi I know that granting of authority to operate is solely given to the GM. So baka meron silang problema doon and I don't have personal knowledge of their issues. Your Honor. You do not have personal knowledge. Yes, Your Honor. Pero alam mo na may mga hindi napipirmahan ng board na nire-request ni JM Garma na mangyari. Yes, Your Honor. Yes. Kasi your general manager wanted to increase the number of franchises ng STL at gustong ipasok yung perya ng bayan. I have an inkling on that, Your Honor. Yes. You have an inkling? Mas Yes, alam ko pa kaysa iyo na general manager ka. On the issue of peryahan ng bayan because it's a illegal game. Yes. And may I know if during that time, after the death of Attorney Wesley Barayuga, you texted his wife? Maybe I informed her, Your Honor, because my classmate was killed. And as a classmate and also the chairman, it's my obligation to inform her, Your Honor. That is your obligation, right? Yes, Your Honor. And you informed her na meron kayong parang separate investigation group to look into it. Tama rin po ba? It's because, you know, Your Honor, I inform our class president on how to solve this problem. So in order to relieve the pain of the wife of my classmate, I inform her that we have a parallel investigation so that it will be facilitated. Doon sa itinext mo kay Mrs. Pinili, and I have a copy of your text. You said something about the phrase privilege. I would like to read a part of it. Good morning, Mr. Sara. Hope you are doing fine and able to cope with the tragic loss of Wesley. My conversation with Yusek Q. Siguro si Yusek Kinsa ito. Sino yung Yusek Q? Yusek Kitain, Your Honor. Kitain. And Senator BG. Sino po yung BG? Senator Bongo? Bongo, Your Honor. Were privileged communication or were considered highly confidential? What were those informations that you shared with Yusek Kitain and Senator Bongo na confidential? Hindi na confidential ngayon kasi masusolve na yung kaso eh. Regarding, Your Honor, I said this because we have also already known
the motive. So I reported this to them. Let me stop you there, please. You have known the motive? Yes, already, Your Honor. Ano yung motive na alam nyo noon? Now, the issues now... Ano yung motive na alam nyo noon? Pakisagot lang yung aking katanungan kasi nanggaling po sa bungangan nyo po yun eh. It was already been... alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Would that be correct? Yes, Your Honor. Yes. And for 4 years, you have suppressed it. You and some members of your class. Di ba? Or you want me to show proof of that? Alam ninyo, totoong nangyari, but you never did anything about it. Why? Because of fear. Am I correct? Partly, Your Honor. Partly. And which part is not true? Hindi ka makasagot. Anyway, bahala ka na sa iyong mga classmates. Dapat ka, nagsasabi ka na ng buong katotohanan dito eh. Dahil masosolve na yung pagkamatay ng classmate mo. Ganun karaming tao takot dito kay Garma at dito kay Leonardo. Ang titigas din nga ng mga mukha nila eh. Panay denial eh. Kahit na ang dami ng humaharap sa ating kongreso na nagsasabi na ng kanilang mga salaysay na nagtutugma-tugma, pero panay denial pa rin sila. At idadagdag pa natin kung paano ba nila ito ginawa. Alalahanin mo na PCSO, GM, si Garma noong time na yon. Tapos yung isa pang kaklase niya na si Grijaldo ay naging Chief of Police ng Mandaluyong noong July. Pagkatapos siya maging Chief of Police of Mandaluyong, nangyari yung krimen na pagpatay kay General Barayuga. At hindi lang yon, binanggit ni Mendoza na ang isa sa mga utos sa kanya ni Leonardo ay siguraduhin na mangyari itong operasyon na to o yung pagpatay kay Barayuga sa loob ng Mandaluyong dahil yung police chief ay kasama nila, batchmate nila, kaklase nila. At alam mo yung malala dito, pinatay na nga nila yung tao tapos ginawa pa nila at pinamukha pa nila na nakasama tong tao, si General Barayuga, sa drug list. At yan daw ang rason kaya daw siyang pinatay. Tapos yung tinanong yung PIDEA, alam mo ba kung ano sabi ng PIDEA? Wala naman daw si General Barayuga sa drug list nila at dinagdag lang nila on the 3rd list na ginawa noong August 2020 yung pangalan ni Barayuga sa drug list after na napatay para lang mag-match lahat ng mga kwento ng tao. Pero ngayon na lumabas na itong mga witnesses na to at itong mga resource persons, ngayon kailangan ng imbestigahan to ng DOJ at ngayon kailangan ng makakuha ng deposisyon ng mga testigong to. At kailangan ng sampahan ng kaso si Garma at Leonardo dahil sa nangyari dito. At mukhang mahaba tong kwento na to at mukhang marami pa silang ilalabas sa mga iba't ibang testigo para ipakita kung gaano kalala yung problema ng EJK at kung sino ba talaga yung mastermind dito. At sa totoo lang, alam naman natin lahat kung sino talaga yung mastermind ng EJK na to eh. Yung kay Barayuga was not a case of, by the way, drug war. Ginamit lang yung na rason para sa kanilang self-interest, sa interest ni Garma. Yun lang yun. Dahil greedy siya, gusto niyang kumita siya at yung kanyang pamilya, kaya niya ito nagawa. At dahil sa ilang taon na ginawa niya itong mga karumal-dumal na krimen at pagpatay sa maraming tao, ngayon si Garma ay humaharap na sa kanyang sariling karma. Kayo na singin nyo. Naniniwala ba kayo sa mga lumalabas sa testigo at mga pag-interpolate ng ating mga kongresista? Isulat nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. Susubukan kong basahin lahat sila at mag-respond sa mga iba sa mga to. At baka may mga alam pa kayong ibang impormasyon na hindi ko nabanggit ngayon sa video na to, pakisulat na lang lahat yan dyan sa comment section sa ibaba. Salamat sa inyo lahat at pag nagugustuhan nyo yung mga ganitong content at pag gusto nyo marinig yung part 2 ng video na to, kung saan pag-uusapan ko naman yung issue ni Alice Go, kung espiya ba siya, at yung mga lumalabas tungkol sa kanya at kay Cassie Ong at sa mga Pogos. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Christian. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.